Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3171 hanggang 3175. Pagkaalis ng airport, dumiretso ang Aaron sa Yangdengshan Villa. Ang kapaligiran dito ay mas mahusay kaysa sa hinaharap, dahil sa taong ito, ang lugar ng villa ay natapos na wala pang 2 taon. Siyempre, sa lakas ni Changjia sa Yuncheng, kahit wala pang 2 taon, ang presyo ng lugar ng villa ay umabot na sa mataas na antas na kinatatakutan ng mga ordinaryong tao. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga ordinaryong tao ay dumaan pa sa Yangdengshan Villa area, makakaramdam ka ng invisible pressure, dahil ito ang lugar kung saan ang mga tunay na mayayaman sa Cloud City ay kwalipikadong manirahan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang mangarap tungkol dito. Ang Aaron ay nakatayo sa pintuan, at ang nangyari ay malinaw na naalala. Sa ilang sandali, naalala niya ang hindi mabilang na mga alaala. Noon lang, dumating ang isang mabangis na security guard sa Aaron. Kung tutusin, ito ang pinakamataas na villa area sa Yuncheng. Bawal makalapit dito ang mga ordinaryong tao. Kahit tingnan pa nila, itataboy sila ng mga security guard. Gayunpaman, si Aaron, isang maliit na bata, ay tulala na nakatayo sa pintuan, kaya hindi ito mabantayan ng mga security guard. Bata, anong ginagawa mo? Umalis ka dito. Hindi ito ang dapat mong puntahan. Pagkatapos maglakad ang security guard sa Aaron, marahas na pinagalitan ang isang paraan. Ngumiti si Han Sanchen. Ni hindi nga alam ng security guard ang pagkakakilanlan niya kaya naglakas loob siyang pakawalan siya. Ito ay dahil sa pamilya Changjia. Matapos may hatid ang Yangdengshan Villa, ang gawain ng Departamento ng Seguridad ay ginagawa pa rin ng pamilya Changjia, kaya ang mga bodyguard na ito ay palaging may mataas na saloobin. Wala silang pakialam kung sino sila. Hanggat hindi sila pamilyang Changjia, hindi nila kailangang pansinin ang mga ito. Hindi ba pwedeng bumili ng bahay at tingnan muna? Nakangiting sabi ni Aaron. Nang marinig ito ng security guard ay nagtakip siya ng tiyan at tumawa at ipinanganak. Bilang pinakamataas na antas ng villa sa Yuncheng, hindi pa ito nakumpleto at naubos na. Ang batang ito ay nahihiya na sabihin na gusto niyang bumili ng bahay. Hindi ba isang malaking biro iyon? Bata, alam mo ba kung saan ito? Kahit na may pera ka, hindi ka makakabili dito. Umalis ka na rito. Huwag mong hayaang lumabas ang mga mayayaman na iyon at makabunggo ka, baka ikaw ay mahihina, sabi ng guard. Paano kung marami akong pera? Tanong ni Aaron. I don't dare to write a composition like you. Alam mo ba kung saan yun? Alam mo ba kung sino ang nakatira dito? Tsaka matagal nang sold out ang mga villa dito. Kahit may pera ka talaga, kaya mo. Huwag na kayong bumili, sabi ng guard. Gusto ko yan. Aaron direktang itinuro ang hillside villa sinabi. Lumingon ang security guard sa direksyong itinuro ni Aaron na ikinatuwa niya. Hindi ba ito isang hillside villa? Ito ang pinakamahalagang villa sa buong Yangdengshan Villa area, at mayroong isang misteryosong tao na nakatira dito. Maging ang pamilya Changjia ay kailangang bigyan siya ng pansit. Walang hiya talaga itong batang ito. Roll. Naiinip na sabi ng security guard noong una, naisip niyang nakakatawang makipag-usap kay Aaron, kaya akala niya ay nakakatuwang makinig sa mga biro, ngunit sa dami ng sinabi ni Aaron, mas hindi siya mapagkakatiwalaan, at kahit na siya ay hindi maaaring makinig dito. Alam mo ba na ikaw ay mayabang na Aaron Wei?
Tinaasan ng kilay ng security guard ang tungkol kay Chanjie, pero dahil kilala niya si Chanjie, gaano siya kalakas ng loob na kumilos sa villa ng Yandengshan na hindi ito ang lugar kung saan karapat-dapat kang manggulo. Umalis ka na dito. Don't waste your time playing. Sabi ng guard. Gusto kong pumasok at tingnan. Nag-request si Aaron. Nag-green agad ang security guard. Grabe talaga to. May tao ba sa Yandengshan Villa? May karapatang pumasok at tingnan. Bata, kung gusto mo akong guluhin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ng security guard, hindi wasto. Maaari lamang niyang matikman ang sakit. Ngunit ang kabilang panig ay isang bata, ang security guard ay nasa ilalim pa rin ng ilang lakas upang maiwasan ang pagkatalo ng Aaron. Siyempre, ang Aaron ay may parehong ideya, gusto lang pumasok at tingnan. Wala siyang balak manggulo dito kung sakaling mabugbog niya ang lalaking ito, magdadagdag din ng gulo si Aaron. Sa paningin ng mga nasa labas manalo sa mga bata. Pero sa totoo lang, sa oras ng bakbakan, nakahandusay na ang security guard, habang si Aaron ay dumiretso sa pinto ng villa na walang nangyayari. Talo ang security guard na nahulog sa lupa. Hindi niya maintindihan ang nangyari kanina. Naramdaman na lang niya ang biglaang pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan niya na naging dahilan para hindi siya makatayo ng maayos kaya bumagsak siya sa lupa. Ngunit hindi niya alam kung bakit, dahil hindi niya nakita ang Aaron. Matapos makapasok sa lugar ng villa, hindi gaanong nakita ng Aaron ang tungkol sa iba pang mga lugar, ngunit direktang naglakad patungo sa gilid ng burol. Kung tutuusin, ito ang lugar na gusto niya, at dito lang niya makukuha ang mga magagandang alaala niya. Ang Yandengshan Villa area ay may napakahigpit na panuntunan, ibig sabihin, ang bawat pamilya ay may sariling pribadong ipinagbabawal na lugar. Ikaw man ang may-ari ng villa area o hindi, bawal kang pumasok sa bawal na lugar ng ibang tao. Kapag nakialam ka, lalapit si Chanjie, o hahampasin, o target pa nga si Chanjie. Sa hinaharap, hindi ka magiging kwalipikadong manirahan sa Yuncheng. Ngunit maaaring baliwalain ang ganitong uri ng panuntunan para sa Aaron. Kahit na personal na lumabas ang makalangit na pamilya, hindi natatakot ang Aaron. At sa opinyon ni Aaron, dumating lang siya para makita ang kanyang magiging tahanan. May problema ba kapag pumunta ka sa harap ng bakuran? Mas kaunti ang mga bulaklak at halaman na itinanam ni Han Tianyang, at ang iba ay may parehong diameter. Malinaw pa ring naaalala ni Han Sanchen na mula nang tumira si Han Tianyang sa villa, nabighani siya sa hardin sa harap at likod na bakuran. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagtatanim ng mga bulaklak at halaman, tulad ng isang masipag na hardinero. Gayunpaman, salamat sa kanyang mga pagsisikap, ang mga bulaklak ay namumulaklak sa tagsibol, at magkakaroon ng kakaibang kagandahan dito. Ang pagtingin lang sa labas ay hindi sapat para sa Aaron, kaya pumunta siya sa pinto at direktang pinindot ang doorbell. Sa buong Yandengshan Villa area, ang Aaron lamang ang nangahas na pumasok sa lugar ng ibang tao nang walang pahintulot at mag-doorbell, dahil ito ay isang hamon sa Chanjie, isang bagay na hindi pinag-iisipan ng ibang mga tao sa Yuncheng. Maya-maya, may mga yabag mula sa silid, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagbukas ng pinto. Nakasuot ng pajama at goatee, taglay niya ang mature charm ng isang middle-aged na lalaki. Nang makita niya si Aaron, halatang nakasimangot siya at ipinakita ang kanyang dissatisfaction. Ang mga patakaran ng mga villa ng Yandengshan ay ang mga sumusunod, alam ito ng lahat. How does this little boy knock on his door? Papasok ako at titingnan ko. Nang sabihin ni Aaron ang mga salitang ito, malinaw na nagbigay ng malamig na ngiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Aling pamilya ang batang ito? Napakalaki ng boses niya. Ang tono niya ay hindi humingi ng tulong o humingi, hindi para sabihing gusto niyang pumasok at tingnan, kundi pumasok at tingnan. Parang hindi man lang niya binibigyan ng pagkakataong tumanggi. Munting kaibigan, alam ba ng iyong mga magulang na nandito ka? Malamig ang boses na sabi ng nasa katanghaliang gulang na bagamat isang bata pa lamang ay hindi niya pinansin ang mga alituntunin ng villa area at hindi siya pinapansin kaya naman labis siyang nadismaya. Hindi ko sinasabi sa mga magulang ko ang ginagawa ko. Sabi ni Aaron. Anong klaseng pamilya ba ang makapagpapaaral sa mga anak na mayabang at walang utang na loob? Maging ang mga taga-Chanjie ay bibigyan siya ng pansit, ngunit hindi siya pinansin ng batang lalaki. Well, kung gusto mong pumasok at tingnan, pumunta ka at tingnan mo.
Sabi ng medyo may edad na lalaki. Magalang na tumanggaw si Aaron at hindi nagpasalamat. Direktang idinadail ng nasa katanghaliang gulang ang numero ng Chan Changsheng. Ito ay hindi lamang upang mahanap ang Departamento ng Seguridad sa lugar ng Villa, ngunit upang hayaang direktang harapin ni Chan Changsheng ang usapin. Kahit anong uri ng pamilya ang nasa likod ng batang lalaki, nasaktan siya nito at tiyak na mamamatay sa Cloud City. Dahil ang kanyang pagmamataas ay walang edukasyon mula sa kanyang pamilya, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kailangan lamang na ipakita sa kanya ang panganib ng lipunan ng mag-isa. Pagkaraang dumating si Aaron sa kanyang tahanan, ang estilo ng dekorasyon dito ay hindi ang paboritong estilo ni Ivory, kaya saan man siya pumunta, umiling si Aaron at bumantong hininga, iniisip ang plano sa pagwawasto sa kanyang puso. Mukhang hindi ka nasisiyahan sa akin. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Aaron na may matigas na tono. Sa totoo lang, hindi ito ang gusto ko. Sabi ni Aaron. Malapit ng menas ang nasa katanghaliang lalaki sa pangungusap na ito. Ito ang kanyang tahanan, hindi para sa Aaron. Bakit niya ito gusto? Para makontrol ang galit, huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang para pakalmayan ang galit. It's not for you. Bakit mo nagustuhan? Tanong ng medyo may edad na lalaki. Dahil bibili ako at dito ako titira, kung gusto ko. Paliwanag ni Han. Napaawang ang bibig ng nasa katanghaliang gulang. Ito na siguro ang pinakakatawa-tawang pangungusap na narinig niya sa buong buhay niya. Kahit na ito ay isang normal na negosyo, kailangan niyang maging handa na ibenta ito. Gayunpaman, ganap na binabaliwala ng saloobin ng Aaron ang puntong ito. Kumbaga, basta gusto niya itong bilhin, kailangan niyang ibenta. I'm very curious, paano ka napag-aralan ng pamilya mo? Hindi ba sinabi sa iyo ng pamilya mo na ang yabang ay magbabayad ng mabigat na halaga? Ang ganitong gastos ay makakaapekto pa sa pamilya. Sabi ng medyo may edad na. Ang presyo ng kay-abangan. Walang mas nakakaalam ng mga salitang ito kaysa sa Aaron, dahil maraming taong mayabang sa harap niya, at lahat sila ay naging mga trahedya. Halos si Aaron ang lumikha ng aspetong ito, at gumawa siya ng hindi mabilang na mga eksena na ikinalulungkot ng mga tao. Gayunpaman, ito ang katapusan ng kalaban ni Aaron, na walang kinalaman sa kanya. At sa pagkakataong ito, magiging napakayabang ni Aaron na mahanap ang pinto, dahil lang sa sabik siyang manirahan dito, at ibahin ito sa hitsura ni Ivory, ayaw lang niyang mag-aksaya ng maraming oras. Higit sa lahat, ang Aaron ay may mapagmataas na kapital. Siyempre alam ko, pero kung may sapat akong puhunan, hindi ako ang magbabayad. Aaron Way. Nagnagat ang ngipin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi pa siya nakakita ng gayong mayabang na tao, at siya ay nasa kabataan pa lamang. Naiintindihan lang niya na hindi naiintindihan ng Aaron ang panganib ng lipunan at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Gusto kong makita kung magkano ang puhunan mo. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Dapat papunta na si Chan Changsheng dito. Biglang sabi ni Aaron sa medyo may edad na. Para makatira sa Hillside Villa, hindi dapat mababa ang status niya sa Cloud City, at ang relasyon niya sa pamilya Changjia ay tinatayang napakalapit, kaya alam ni Aaron na ang direktang pagpasok niya sa Hillside Villa ay tiyak na makakaistorbo sa Changjia pamilya, at ang kanyang katayuan ay hindi mababa, kaya natural na si Chan Changsheng ay lalapit. Laking gulat ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nasabi ito ni Aaron. Alam niya kung ano ang kahihinatnan, ngunit pinasok niya pa rin ang kanyang bahay. Mayroon bang anumang kapital laban sa Changjie? Ngunit ang buong Cloud City, sino ang maihahambing kay Changjie? Maging ang malalaking pamilya sa ibang mga lungsod ay hindi makapunta sa Yuncheng upang labanan ang Changjie. Pagkatapos ng lahat, hindi tinatalo ng dragon ang lokal na pinuno. Ito ay isang simpleng katotohanan na dapat malaman ng lahat. Alam mo ba na ang bagay na ito ay magpapaunlad sa langit? Tanong ng medyo may edad na lalaki. Hulaan mo, pero makinig ka, dapat dumating si Chan Changsheng. Kung ganoon, hihintayin ko siya. Dahil doon, direktang umupo si Aaron sa sofa, hindi man lang natatakot. Bilang karagdagan sa mga batang walang kabuluhan, hindi pamilyar sa mundo, ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay hindi maaaring mag-isip ng iba pang mga adjectives upang ilarawan ang Aaron sa sandaling ito. Ang bagong panganak ay hindi natatakot sa mga tigre. Marahil ay hindi niya naiintindihan ang paraan ng paggawa ng mga Changjia,
kaya naglakas loob siyang maging mayabang. Ngunit may kakaibang pakiramdam ang nasa katanghaliang gulang, dahil masyadong kalmado ang pagganap ni Aaron, kaya nagdududa siya na hindi talaga pinapansin ni Aaron ang makalangit na pamilya. Sa oras na ito, nagmamadaling umalis si Chan Changsheng sa kanyang villa, kasama ang isang grupo ng mga thugs sa likod niya. Villa Area Aksidente, sa pangkalahatan sa pamamagitan ng mga departamento ng seguridad upang malutas, ngunit oras na ito ay isang tao na direkta sa Hillside Villa, hindi siya ay dumating out ay hindi maaaring, ito ay isang aso na walang mga mata. Naglakas loob itong gumawa ng gulo sa Hillside Villa. Sumusumpa si Chan Changsheng. Ngayon, mas bata si Chan Changsheng. Siya ang may pananagutan sa lahat ng mga gawain ng pamilya Chanjia, na hindi pa naibibigay sa Tianhonghui sa ngayon. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ni Chan Changsheng ay kilalang kilala sa Yuncheng, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi handang magkaroon ng anumang salungatan sa pamilya Chanjia. Ang lahat ng mga may-ari na nakatira sa Yandengshan Villa area ay maingat na sumunod sa mga patakaran ng lugar ng villa, para lamang maiwasan ang pag-provoke kay Chanjia. Boss, nakipag-ugnayan na ako sa Departamento ng Seguridad isang bata. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Tian Changsheng, mga bata. Kinagat ni Chan Changsheng ang kanyang mga ngipin at pinagalitan, isang grupo ng mga basura, hindi ba nila mapipigilan ang isang maliit na bata? Well, mayroon kaming isang kapatid na lalaki na itinumba niya, ngunit hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyari. Pagkatapos ng Chan Changsheng sumakay sa bus, sinabi niya na may malamig na mukha, kahit ano pa ang background ng kanyang pamilya. Gusto kong maglaho ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa Yuncheng sa isang araw, at maglakas loob na saktan ang aking mga bisita. Iyan ang presyo. Dumagundong ang mga sasakyan, 3 sasakyan na halos 20 thugs, patungo sa Yandengshan Villa area. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!